Ang atin pong pag-uusapan ngayon, pag-aaralan, ay ang buhay ni Samson. Si Samson po ay mababasa natin yung kanyang buhay sa aklat ng mga hukom. Ilang kapitulo lang po yun. At saka binanggit din po siya dun sa Hebreo, chapter 11, sa listahan po ng mga bayani ng pananampalataya. Nandun po si Samson. Si Samson po ay isa po siyang, pag-aralan natin yung kanyang pangalan muna, si Samson. Ang pangalan pong Samson ay nagmula sa salitang Hebreo na Shimshon, na nangangahulugang araw o sinag ng araw. Noon po, yung pangalan po ng mga tao ay meron pong mga kahulugan po yun. Hindi po ito basta pumili na lang yung tao na gusto nilang ipangalan sa anak nila, ay ibibigay nila. Hindi po, may mga kahulugan po yun. Ito nga pong si Samson, ang nagbigay dito ng pangalan ay ang Panginoon dahil meron siyang layunin para kay Samson. Katulad po nito, ang sabi dito, Samson ay nagmula sa salitang Hebreo na Shimshon, na nangangahulugang araw o sinag ng araw. Ngayon po, yung mga pangalan po ng tao ay hindi na po nanggagaling sa Panginoon, nanggagaling na lang sa mga magulang. Ano po? Sila yung pumipili para ipapangalan nila sa kanilang mga anak. Noon pong panahon namin, yun pong mga magulang namin noon, ang pangalan na pinagbabatayan nila ay galing sa kalendaryo. Pero noon po talaga yung mga pangalan ng tao ay kinukuha sa mga kalendaryo. Tapos yung hindi nagtagal, yun namang mga pangalan ng tao ay ng anak nila ay kinukuha nila sa mga paborito nilang, halimbawa, artista, politiko. Pero ngayon po, yung pangalang Samson, ito po ay hindi na ginagamit sa pangalan ng tao. Noon po, si Samson, yung pangalan niya ay nangangahulugan ng araw o sinag ng araw, na ang ibig sabihin, ito po ay isang simbolo ng kanyang lakas at kapangyarihan na parang araw na nagbibigay liwanag at init sa mundo. Hindi lang sa ating mga tao, kundi maging sa mga halaman, sa mga puno. Pagka walang araw, parang hindi sila malusog, hindi sila lulusog. Lalo na yung mga halaman na talagang nabubuhay po sa init ng araw. Ngayon po, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, ano po yung pangalan na taglay natin? Noon po yung mga mananampalataya, noon po ang tawag sa mga mananampalataya ay sa panahon po ng Aklat ng Mga Gawa, makikita natin yun. Pagkatapos po, nung sila po ay nangalat na dun sa iba't ibang lugar, dun sa lugar po ng Antioquia, dun po unang tinawag na Kristiyano, yung mga alagad. Tayo ngayon, taglay po natin yung pangalang Kristiyano. Bakit po? Sapagkat ibig pong sabihin noon, dala natin yung pangalan ni Kristo kung bakit tayo tinatawag na mga Kristiyano. Bagamat meron po tayong pangalan, yung bigay ng mga magulang sa atin, Carlos Serrano, tapos yung mga pangalan nyo, pero mas makikilala tayo sa tawag na Kristiyano. Anong ibig pong sabihin nun? Dala po natin ang pangalan ni Kristo. Kaya po, dapat po sa buhay po natin, katulad ng mga unang panahon noon, na nakikita sa buhay nila yung meaning po ng kanilang pangalan. At tayo bilang mga Kristiyano, dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Dapat po makita sa buhay natin yung buhay ni Kristo. Ano ba si Kristo? Siya ay banal, siya ay walang kasalanan, matuwid, maamo, gentle, meek, and kumbaga, ano po yung pagkapakumbaba ng ating Panginoong Kristo. Hindi po tayo madaling magalit, hindi po tayo nagsasalita ng hindi maganda. Yun, dapat ang taglayin natin katulad ng ating Panginoong Kristo. Yan po si Samson, halimbawa na pwede nating tularan. At ang kanya pong pamilya, makikita po natin dito sa susunod na slide.
Si Samson po ay anak ni Manoah. Si Manoah hindi naman binanggit kung sino siya at yung misis niya ay hindi rin binigay yung kanyang pangalan. Pero binanggit doon na si Samson po ay anak ni Manoah at ng kanyang may bahay. At ang kanila pong lipi ay nagmula po sa lipi ni Dan. Ibig pong sabihin, kaya binabanggit pa yung yung pinagmulan na lipi, ito po ay tunay na Israelita. Kasi po ang mga Israelita ay nagmula talaga sa lahi ni Jacob. Si Jacob po, siya po yung Israel. At anak po ni Israel, anak ni Jacob, yung 12 lipi na binabanggit. Kahit po ang ating Panginoong Kristo binanggit po yung pinagmulan niya sa lipi ni Judah. At si Haring David din binanggit doon yung pinagmulan niya. Ganun po yung ginagamit doon, tinutuntun po yung kanilang pinagmulan. At katulad nga po ni Samson na siya ay tunay na Israelita. Kaya po binanggit dito na siya ay mula sa lipi ni Dan. Ang trabaho po ni Samson, siya po ay isang hukom. Siya ay isang hukom bago pa nagkaroon ng hari ang Israel. Yun pong hukom na ito ay hindi po ito katulad nung mga hukom na pinili ni Moises na nabanggit ko sa buhol naman ganoon pero hindi ko ganong naipaliwanag. Kasi po yung mga hukom na pinili ni Moises noon, dinalaw po kasi si Moises ni Jethro, yung biyanan niya. Sabi ni Jethro, Moises, ano yung ginagawa mo? Tumatayo siyang hukom or judge ng mga tao. Nagpupuntahan sa kanya yung mga tao at humihingi ng payo, humihingi ng katarungan bilang isang judge si Moises. Sabi ni Jethro, pinahihirapan mo yung sarili mo. Hindi dapat ganyan. Ang gawin mo ganito, pumili ka ng mga tao na mapagkakatiwalaan, yung hindi nasusuhulan, para sila ang ilagay mo sa 100, sila yung mamamahala. Para yung mga mabababang problema, halimbawa nag-away lang yung magkapitbahay, sila na bahalang lumutas doon. At pagka mabibigat na problema, yun yung ilalapit sa iyo. Para pong dito yung mga sa municipal trial court lang po dito. Dito na kay Moises, siya na po yung sa Supreme Court na yung mga problemang hindi kayang lutasin dito, si Moises na po ang bahala. Siya po yung hahatol doon. Tapos si Samson po, siya po yung naging huling hukom. Pagkatapos ng ilang taon, naging hari na si Saul. Kasi po, yung pagkapili po kay Samson bilang hukom, ito po yung magliligtas sa Israel. Siya yung gagamitin ng Panginoon sa Israel para magtagumpay sa mga kalaban. At nung time po na yon, ang pinakamabigat nilang kalaban, ang pangunahin nilang kalaban, ay yung mga Pilisteo. Diyan nga po, yung panahon na yan, si Samson po ay ginamit ng Panginoon para magtagumpay ang Israel sa mga kalaban nilang Pilisteo. Kasi po, nung time na yon talagang matindi rin po yung laban yung labanan. At maraming napiling hukom, maraming naging hukom, pero hindi sila sabay-sabay. One at a time, ganon. Si Samson po, siya yung pinakahuling hukom na tumayo sa Israel. Pagkatapos niyang namatay, pagkatapos ng ilang taon, ilang panahon, ay nagkaroon na po ng hari ang Israel. At ang unang hari nga po ng Israel ay si Saul. Siya yung unang hari ng Israel. Meron pa pong mga pinili hukom. Halimbawa, ang mga hukom na tulad po nila si Othniel, Ehud, Deborah, Gideon, Jepte, at si Samson. Hindi po sila mga perpektong hukom o tao. Mga nagkakasala din po sila, may mga pagkukulang din po sila. Pero ginamit po sila ng Diyos para ipakita na ang kanyang kapangyarihan ay maaaring gumana sa kabila ng mga pagkukulang ng tao. Halimbawa po si Samson, hindi naman siya perpekto nagkasala po siya. Mamaya po mapapag-aralan natin kung ano yung mga pagkukulang niya, ano yung mga nagawa niyang kasalanan.
o bagay na hindi kalooban ng Panginoon, pero ginamit po siya ng Panginoon para maparangalan ng Diyos, matulungan yung kanyang bayan na ibalik sa kalayaan. Kasi madalas lagi silang talo, nagiging alipin sila dahil sa kasalanan. Pero ginamit po itong mga hukom na to, halimbawa si Gideon, na nabanggit na po dati yan, si Gideon, si Deborah, at si Samson, sila yung mas kilala. Katulad din naman po natin, tayo po ay hindi po tayo perpektong tao. Kahit na naging Kristiyano tayo, hindi pa rin tayo perpekto. Nagkakasala pa rin po tayo. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero hindi naman natin sinasadya yun. Pagka sinasadya mo o natin yung kasalanan na labag sa Panginoon, baka po hindi po tayo tunay pang Kristiyano. Ang tunay pong Kristiyano ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagkakasala tayo pero hindi po natin sinasadya yun. Sa isip, sa salita, sa gawa. Posible tayong magkasala pero hindi po tayo magpapatuloy sa ganon. Si Samson po ay isang Nazareo. Ang sabi po doon sa Hebre ay sa mga hukom, chapter 13 verse 4 to 5, kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak at titigim ng anumang pinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok, sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Yung pong Nazareo, ito po ay mga taong itinalaga sa Diyos para maglingkod. Pagka po ikaw ay isang Nazareo, merong mga pinagbabawal katulad po dito, yung ipinagbubuntis pa lang si Samson ay inutos na ng anghel, huwag kang iinom ng anumang uri ng alak. Para yung kanyang ipinagbubuntis ay hindi mapahiran ng alak. Bukod doon ay nititikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Sabi doon, kahit yung katas ng ubas, hindi ka pwedeng uminom. Kahit yung ubas, hindi ka pwedeng kumain dahil doon nang gagaling yung alak. Kahit nga po yung pasas, yung kinatas na ubas, bawal kainin. Yung grape juice, bawal inumin. Dahil yun po ay pinagmumulan ng alak. Ang pag-iwas daw po na ito ay sumisimbolo sa pagtalikod sa mga makamundong kaligayahan. Bakit makamundong kaligayahan? Kasi po yung alak sa panahon po natin ngayon, ito po ay parang ginagawa ng inaabuso na po. Hindi katulad noon sa panahon po ni Pablo, shot na alak para panggamot sa sikmura. Pero sa panahon natin ngayon, siguro alam na noong panahon noon ni Samson na darating sa ganitong pagkakataon na ang alak ay aabusuhin at gagawing bisyo. Pagkatapos, ang ipinagbabawal pa po noon sa mga Nazareo ay yung hindi paggupit ng buhok. Ang sabi doon, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos. Hindi po pinapayagang gupitin ang buhok ng Nazareo. Ang mahabang buhok ay tanda ng kanilang dedikasyon at pagtalima sa Diyos. Ano lang po yun, tanda lang yun ng pagsunod sa Diyos. Yung isa pa, yung hindi paglapit sa patay, binabawal din po ang mga Nazareo na lumapit sa bangkay. Maging ito ay kanyang kamag-anak, tulad ng magulang, kapatid o asawa, upang maiwasan ang pagiging marumi sa ritual. Kasi po yung patay noon sa Biblia po, ang sabi doon, ang mga patay ay marumi po yan. Kaya itong mga Nazareo ay hindi dapat lumapit sa mga bangkay. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagiging lubos na nakatalaga sa Diyos, fit pa sa anumang ugnayan sa tao. At ang sabi po rito, kapag natapos ang panahon ng panata ng Nazareo, mayroon silang partikular na ritual upang tapusin ang kanilang pagtalima na kinabibilangan ng paghahandog sa templo at paggugupit sa buhok. Meron pong time frame po yun yung pagiging Nazareo.
siguro hanggang 30 years old, itatalaga kita sa Panginoon bilang isang Nazareo. Ang Nazareo po ay kakaiba dun sa Nazareno. Ang Nazareno po, kaya po tinatawag na Nazareno ang isang tao noon dahil siya po ay nakatira sa Nazaret. Katulad ng ating Panginoong Kristo, kaya nga po tumira siya sa Nazaret eh. Kaya tinawag siyang Nazareno dahil sa pagtira niya sa Nazaret. Yung Nazareo po ay iba dun sa Nazaret. Si Samson ay isang Nazareo. Ibig sabihin ay itinalaga para sa Diyos, para maglingkod sa Diyos. Hindi po tayo Nazareo, pero tayo po ay itinalaga sa Diyos bilang mga Kristiyano po. Sa unang Pedro, pero binanggit po doon na ang sabi doon, you are the chosen generation. Bagamat ito po ay tumutukoy sa mga Jew, pero ito po ay sinabi ni Pedro sa mga Kristiyano, you are the chosen generation, a royal priesthood. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos na nakatalaga sa Kanya. Tayong mga Kristiyano na po yun. Sa isang Kristiyano po, ay hindi naman sa ipinagbabawal talaga. Ewan ko kung narinig na ninyo si Kuya Berlin na bawalin kayo na uminom ng alak, manood ng sine, kung ano pang masamang bisyo. Hindi naman kayo binabawalan. Pero, parang automatic sa atin na mga Kristiyano na hindi gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Tandaan po natin, taglay natin ang pangalan ni Kristo, yung pagiging Kristiyano. Si Samson, nakita natin yung ilang bagay sa kanyang buhay. Sa buhay po ni Samson, tatlong bagay lang po ito. Sinuway po ni Samson ang kalooban po ng Diyos. Paanong paraan sinuway ni Samson ang kalooban po ng Diyos? Si Samson po ay nag-asawa ng hindi niya kalahi. Sa mga Israelita po, ang utos po ng Diyos ay huwag kayong mag-aasawa ng hindi ninyo kalahi. Yung mga Israelita ay dapat mag-asawa ng mga Hudyo, mga Israelita. Kalahi. Pero ito pong si Samson, ang napangasawa po niya, unan, umibig siya sa isang babae na taga-Timna, na ito po ay isang Pilisteo. Kakalaban nilang mortal, itong mga Pilisteo. Pero itong si Samson, nagkagusto siya sa isang babaeng Filistea. At ang nangyari pa nga nun, nagtaka yung magulang niya. Hindi ba pwedeng sa iba ka magmahal kasi hindi natin kalahi yan. Pero si Samson ay makulit na sinunod niya yung kanyang gusto, pinuntahan niya yung babae, nagkaroon ng kaugnayan sila. Bukod po doon, nagmahal uli siya kasi hindi sila nagkatuluyan ng Filistea. Nagmahal uli siya ng isa na naman babae, nagbebenta ng panandaliang aliw. Pagkatapos ay nagmahal uli siya pangatlong beses. Dito na nga po niya napangasawa si Delilah. Doon po sa lumang tipan pa lang, sinabi na ng Diyos na huwag kayong mag-aasawa ng hindi ninyo kalahi. Meron siyang binigay na example sa Exodus, ang sabi doon, huwag mong pagsasamahin yung baka at saka yung asno sa pag-aararo. Kasi po noon, ang Israelita ay gumagamit po sila yung sa gamit natin ngayon, singkaw, sa kalabaw. Ang tawag noon, pamatok, yoke. Pinagsasama nila yung dalawang baka para lumakas sila na hilahin yung araro. Para pagka ganun, pag nag-araro sila, ay malakas yung kanilang puwersa. Hindi po pwedeng pagsamahin yung baka at saka yung asno. Yung asno po ay parang style ng kabayo to, na maliit sa kabayo. Pagkatapos, unang-una, magkaiba po yung lakad nila. Yung baka po ay, kumbaga parang slow motion yan. Ang asno po, kung iisipin natin yung kabayo, mabilis po yan lumakad.
hindi po sila magmamatch. Ang alawa, ito pong baka ay kasama dun sa mga hayop na malinis. Kasi ang hayop na malinis noon, yung biyak yung kuko. Yung paa po nila ay biyak, hindi po buo. Yung sa kalabaw po kasi buo po yun. Sa madaling salita, ito pong baka at saka asno ay magkaiba. Itong baka ay nasa malinis na hayop, ito namang asno ay sa maruming hayop. Hindi pwedeng magsama. Sa pag-aasawa po, ganun din po. Hindi pwedeng magsama yung mga Hudyo at saka yung mga Hentil sa pag-aasawa. Para sa atin naman ngayon, ng mga Kristiyano, ang sabi po doon sa Korinto po, ang sabi doon, huwag kang makikipamatok ng kabilan sa mga hindi mananampalataya. Huwag kang makikipamatok ng kabilan sa hindi mananampalataya. Yun po yung utos ng Diyos, ng Biblia, sa mga Kristiyano. Ano po ibig sabihin nun? Tayo pong mga Kristiyano, dapat mapangasawa natin ay mga Kristiyano. Hindi po tayo dapat mag-asawa ng hindi Kristiyano. Pero alam niyo po, yun po ay pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Si Samson ay sinuway niya ang kalooban ng Diyos. Nag-asawa siya ng hindi nila kalahi, nag-asawa siya ng hindi Hudyo. Meron po akong kukwento sa inyo, isa pong pastor sa Texas, USA po, si Kuya Efren. Kuya Efren, kilala ko po kasi siya. Inabutan ko siya nung time na ako po naging Kristiyano. Taga General Santos City siya, ay sa South Cotabato po siya. Noon pong bago siya naging Kristiyano, siya po ay nagja-jogging sa plaza. Kasi ano po siya, black belter sa karate. Nagja-jogging po siya umaga. Nakasabay niya yung isang pastor ng Christian. At itong pastor ay sinyeran siya ng gospel, si Kuya Efren. At sa madaling salita po ay naging Kristiyano itong si Kuya Efren. Tapos sabi ni Kuya Efren, Pastor, meron akong girlfriend. Hindi pa rin siya Kristiyano. Ano gagawin ko? Hihiwalayan ko ba siya? Sabi ni Pastor, huwag mo siyang hiwalayan. Unfair naman na iiwan mo siya dahil nagmamahalan kayo, mag-boyfriend kayo. Hindi mo siya dapat biglang iwanan. Sharean mo siya ng gospel. At ganun nga ang ginawa ni Kuya Efren, na sinyera niya ng gospel yung kanyang girlfriend. Pero ayaw nung babae sa Christian. Kaya malungkot po si Kuya Efren na sila po ay naghiwalay, hindi sila nagkatuluyan. Dahil itong babae ay ayaw maging Christian. Pero alam niyo po ang nangyari. Lumipas po ang mahabang panahon, ang ilang panahon, si Kuya Efren po ay mayroon siyang nakilala sa campsite, taga Malolos po, Sumapa, na isang Kristiyanong babae. Maganda, matalino dahil teacher, hindi naman ganong kayamanan, pero naging sila po. At naging masaya ang buhay nilang mag-asawa kasi pareho na silang Kristiyano. Pareho silang Kristiyano. Kumbaga, inalis sa kanya ng Panginoon yung isang tao na ayaw sa kanya, ayaw sa Panginoon, pero pinalitan yun ng Panginoon ng isang babae na karapat-dapat sa kanya. Yun nga po, si Kuya Efren, naging pastor at siya ngayon ay nagpapastor sa isang church sa Texas, USA, kasama niya ang kanyang asawa at mga anak. And they live happily ever after. Si Samson po ay nagtiwala sa kanyang sarili, hindi po sa Diyos. Kumbaga parang nawala yung tiwala niya sa Diyos dahil sa pamamagitan po na noon pong tinanong siya ni Delilah, saan ba nanggagaling yung lakas mo? Kasi dinaya po siya eh. Yung lakas ko ay nanggagaling sa aking buhok. Ano yung sabi doon? Ang lakas ko ay nanggagaling sa aking buhok.
Pagka ito ay ginupit, kapag ito ay pinutulan, mawawala yung lakas ko. Kaya po nung time na yon, nalinlang siya ni Delilah at ginupitan yung kanyang mahabang buhok. Pagkatapos ay nagdatingan na yung mga Pilisteo at naigapos po siya kasi nawala yung lakas niya. Pero alam niyo po, kung ang sinabi sana ni Samson ay ang lakas ko ay nanggagaling sa Panginoon. Ang sinabi niya, ang lakas ko ay nanggagaling sa aking buhok. Kung sinabi niyang ang lakas niya ay nanggagaling sa Panginoon, hindi po sana mangyayari sa kanya yung ganun, na siya po ay nabihag ng mga Pilisteo. Ang sabi po dito sa Proverbs po ba to? Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahaking. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Di po ba napakalinaw nung sabi ng ating Panginoon, ng Diyos, si Yahweh, na sa Kanya tayo magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Pagka po sa mga reaction, nakikita po natin yung sa comment po, halimbawa yung ganyan, pagkatapos ay, kumbaga parang, ibig kong sabihin nun ay sa Panginoon ang papuri. May mga basketball player po na napapanood ko na pagka talagang nakashoot, palakpakan ng mga tao, siya naman ay tumuturo sa taas. Ibig kong sabihin, papuri sa Panginoon. Sa Panginoon natin binibigay yung papuri. Ibig sabihin ay nasa Panginoon ang ating pagtitiwala, hindi sa ating kalakasan. Minsan po merong isang pastor na nag-preach siya ng mahusay. Pagbaba niya ay kinamayan siya ng isang kapatid. Sabi na sa kanya, pastor, napakaganda ng mensahe mo. Ang sabi ni pastor, hindi ko pa nga ginalingan eh. Ano pong ibig sabihin? Yung galing niya, sinabi niya, nasa kanya nang gagaling. Hindi ko pa nga ginalingan eh. Inangkin niya yung papuri na sana sinabi niya sa Panginoon ang papuri. Si Samson po ay yung kalakasan niya, sinabi niya ay nanggaling sa kanyang buhok, hindi sa Panginoon. Pangatlo po, panghuli na po ito, pagbabalik loob. Noon pong si Samson ay naigapos na nga po siya ng mga kalaban, ikinulong po siya. Pagkatapos ay ginawa siyang alipin. At sa haba ng panahon na siya po ay nakakulong, ay unti-unti na pong humaba yung kanyang buhok. Pero sa kabila po nun, nandun po yung kanyang pagsisisi na sa nagawa niya. Na-realize niya yung kanyang kasalanan, na-realize niya yung mali niyang nagawa. Pero nagbalik loob siya sa Panginoon. Katulad din naman po nung prodigal son, naalala niyo po ba yun? Yung prodigal son, lumayo siya sa Panginoon eh. Hanggang sa naghirap po siya. Pagkatapos ay, nung nagbalik loob siya sa Panginoon, nung naisip niya na siya ay nagkamali, ang sabi niya, naisip niya, babalik ako sa aking ama, sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa iyo. Ganon yung pagbabalik loob ng prodigal son po. At ano ang nangyari? Si prodigal son ay binihisan, sinuotan ng singsing, katunayan ng kapangyarihan, ng pagtanggap sa kanya bilang isang anak, at ibinalik sa tahanan. Napakahalaga po nung pagbabalik loob sa Diyos. Katulad nga po nung sinabi sa Jeremias chapter 15, kung manunumbalik ka, patanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko.
tayo po dumarating sa time na nalalayo tayo sa Panginoon. Nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero pagka po tayo nagpatuloy sa ganun, babagsak tayo sa Panginoon. Pero kung ma-realize natin at tayo magbabalik loob sa Kanya, pagsisisi tayo sa ating mga nagawa, ay nandun yung bagamat binabantayan tayo ng Panginoon, hindi naman tayo pababayaan niya, ay sabi niya, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. May mga pastor po na nakaranas po ng ganyan. Imagine po, pastor na siya. Pero nagkasala siya sa Panginoon at nalayo sa paglilingkod sa Panginoon, nalayo sa Panginoon. Pero, nung siya po ay nanumbalik, ay hindi po siya nawala ng pag-asa. Pinatawad siya ng Panginoon at muli siyang naging lingkod ng Panginoon. Bagamat matagal po yung proseso, pero sa pagbabalik loob sa Panginoon, wala pong mahirap sa Panginoon. Sabi nga dun sa tema natin, is there anything hard for the Lord? Nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Walang mahirap sa Panginoon. Lahat ng bagay kaya niyang gawin para sa mga tao na nagbabalik loob sa Diyos. Si Samson nga po pala ay, ang sabi doon, sa kanyang kamatayan, mas marami yung napatay niya na kalaban kaysa nung siya ay nabubuhay. Kasi noon pong huling bahagi ng kanyang buhay, nabulag po siya at nakakulong nga po sa kwento ko kanina. Pagkatapos po ay nagkaroon ng celebration sa hall, siguro yun. At si Samson ay dinala dun sa labas. Pinaglalaroan kasi siya. At inilapit siya dun sa haligi ng auditorium, siguro yun. At tinibag niya yung haligi at natibag yung buong gusali at maraming namatay. Kaya po sa kamatayan ni Samson, mas marami po ang napatay kaysa nung siya ay nabubuhay. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita, tayo po ay magpasalamat lagi sa Kanya.